Okay. Biglang na-disconnect na grabe talaga si Zoom eh. Yan, okay. Nagko-convert uli siya. Ko-convert uli si Zoom ng ating recording. Yung mga hindi pa nagsasend ng answer nila sa quiz, i-send nyo na. I-send nyo na sa akin ang inyong answer. Off ko ulit, mute ko ulit kayo para hindi makakapag-accidentally on ng mic. And i-off ko ang annotation muna dahil yung iba nagsusulat sa screen kahit hindi nagre-recite. Hanggang alisin ko lang to. Sa gilid ko lang yan. Yan. Minimize ko yan. Naka-release na lahat ng scores ng quizzes. 6 yung nirelease ko. Pang-7 yung ngayon. Okay? Pang-7 yung ngayon. Tama nga ba? May kulang pa isa. Meron pa akong hindi nare-release. Ito nga yun, yung week. First quiz. Second, 1, 2, 3. Second week. Third week. Fourth week. Fifth week. Fifth week. Sixth. Hanapin ko lang yung 6 na quiz. Real number. Ay, hindi yan. First quarter. Second quarter. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Okay na pala. Na-release ko na yung quiz. So, ang ibig sabihin, mayroong 1, 2, 3, 4, 5 na quiz plus 6. Ito. Pang-anim tong quiz natin mamaya. So, ngayon, ganito ang gagawin ha. Pag wala ka natanggap na score at alam mong hindi ka nag-quiz, kailangan mo nang sagutan yon within this week para mailagay ko na sa card. Okay? Pero nag-quiz. Nandun yun, makikita mo yun doon. Baka mali yung email na nilagay mo. Pero kung sure ka na nag-quiz ka, sino to? Titingnan ko yung apelido. Okay. Kung sure ka na nag-quiz ka, wala namang problem. Hindi mo lang makita yung score mo. Dapat nandun yung score mo eh. Marireceive mo yun. Baka mali yung email na nabigay mo. Okay. Oo, nakita ko yung quiz mo. And yung quiz nyo ang magde-determine ng inyong grade. Dapat ginagalingan nyo yung quiz eh, tsaka yung participation nyo dito sa klase. Kasi 50-50 yan, di ba? 50% sa quiz, 50% dito sa klase. Balik ko na dito sa screen dahil na-release ko naman na yung quiz, mga scores. Mataas yung scores nyo sa group activity, di ba? Wala namang line of 8 doon. Line of 9 lang pinakamababa. 90 pinakamababa, di ba? Nag-group work tayo, di ba? Walang bumaba sa 90 ang score. Nung nag-group activity tayo. Ibig sabihin, quiz lang talaga yung magiging cause kung bakit mababa ang grade nyo. Ito yung grade nyo para dun sa mga hindi nakakaalam. 50%, 50%. Yung unang 50%, dito manggagaling yung quiz, yung output. Okay? Quiz and output. Ito, performance nyo yan sa klase, yung recitation. Okay? Lagay ko nga And in which case, dito sa math, hindi mo ma-deny sa akin kung nag-recite ka o hindi. Kasi naka-record yan, lahat kinachat mo. Kapag hindi ka nag-recite, wala kang pangalan na lalabas dito. Okay? Kung hindi ka nagpa-participate sa klase. Automatic. So yung mga idle nga, kagaya ng mga iba na, kunyari, bubuksan lang nila yung Zoom tapos aalis sila. Akala nila nag-attendance na sila, present na sila, may score na sila sa participation. Kung hindi ka nag-stay dyan at hindi ka nagpa-participate sa chat, wala kang score sa participation. Okay? Attendance kasama dyan sa 50% na yan. And nandito din yung group activities natin. Group activity natin na live. Okay, yung ginawa natin
mga nakaraan. So kung sure ka naman na ma-attend ka lagi at nagpa-participate ka dyan, tapos mataas yung score mo sa group activity, yung 50% ng grade mo, sigurado mataas. Ang magpapababa lang sa'yo is either your quiz or your output na pinapasa mo sa module. 50% yon. Okay? Ganyan ang computation ng grade sa math. And science, alam ko, ganyan din sa science. Okay, sagutan na natin. Tapos may problem solving pa doon, nakita nyo. Ang number 1, 8:26 sa time ko. Baka may hahabol na magpapasa ng activity natin ngayon. Performance to. Kasama to sa 50%. Okay. Pasa mo na bago natin i-ano. Okay lang yan kung di mo alam yung isang number. Sabi ko nga sa inyo, kung ano lang yung number na kaya nyo, sagutan nyo. At least may score ka pa rin at alam ko nag-participate ka pa rin. Basta ginawa mo yung best mo para makapag-participate. Ano nangyari? Yun. Nawala yung pagkaka-charge ng laptop. Pero naka-on yung ilaw. Galing na to ah. So yung laptop ko ba yung may problem? Kaya naantay ko lang iba habang inaayos ko to ah. Yun, nag-charge na siya ulit. Okay. Sa number 1, solutions, papakita natin ah. 5x minus 6 equals 14. Yung ibang may mga kapatid dito na estudyante ko dati. Siyempre, kayang-kaya nyo na to, no? Magpaturo lang kayo sa mga kuya nyo tsaka ate nyo. Okay. Kailangan may iwan dito si 5x. Tapos 14 nasa kanan. Si negative 6, dilipat natin, magiging positive 6 siya. Okay? Using the addition property of equality. And in this case, 14 plus 6 is 20. Divided by 5 both sides. Kasi x lang hinahanap. X is 4. 4, tama ba lahat? Sir, sasagot ba yung nakasagot? Hindi na. Na-receive ko na yon. Tama? Tama yung number 1 nyo? Ito yung number 1 ah. 1. Ang number 1. Yes. Basta magka-practice kayo. Sasabay lang kayo. Kaya kayo nahihirapan kasi hindi nyo sinasabayan yung lesson. Pagka nagsisolve dito, dapat sumasabay ka ng solve. 2/3 x. Ay. Control U yun, kaya U yun nakalagay. 2/3 x plus 6 is equal to 12. Plus 6 is equal to 12. Okay. So, ngayon, paano? Si 6 lipat sa kabila, magiging, copyin ko lang ah. Ang hirap kasi mag-underline tsaka mag-ano. Si positive 6, from positive, magiging minus, punta sa kabila. Okay? And 12 minus 6 is, tanggalin ko lang to. 12 minus 6 is, of course, 6. Right? Para mawala si 3 sa denominator, yung 3 na yan, mag-multiply tayo ng 3. 3. Sorry. Tanggalin ko yung underline. Underline. Dito 3. 3 din. Wait lang. Nag-unstable ako. Ayan. Okay na. Nag-unstable yung internet connection ko. Nag-notify dito. Okay. 2x is equal to 6 times 3 is 18. Kaya sa 18, i-divide natin by 2. Magiging sagot ay 9. So, ang number 2, 9. X equals 9. Correct ah. Correct yung mga sagot ng mga sinabmit nyo ah. Diba? Ang gagaling nyo na. Paano po ba palitan yung name sa Zoom? Teka lang ah. Paano ba? Click mo lang yung, di ba yung, punta ka sa participants, makikita mo yung pangalan mo. Click mo yung more options. Nag-ano kasi, naglalag dahil nag-unstable yung internet. Hindi ko alam kung bakit. Palitan ko yung pangalan mo, yung nagsasabi sa akin kanina.
Punta ka lang sa more options. Yun. Okay. Kaya mapapalitan ko yung pangalan ko. Hindi pala napalitan yung pangalan ko, no? Yan. Okay na. Ilagay ko Sir G. 3. 7x minus 20 is equal to 1. Okay. So, si 20 ang kailangang alisin. Alright? Yung negative 20, magpa-plus tayo ng 20 dyan, kaya maging 0 yan. Okay? So, malilipat siya sa kabila, pero ang sign niya na positive. Right? 7x, 20 plus 1 is 21. X is 21 divided by 7 is 3. Correct. Yung mga sagot nyo. Binabrowse ko lang yung mga sagot nyo. Yung iba hindi nagsagot sa inequality. Naglalag pa ba ako? Hindi na. Naririnig na ako, maayos na. Kasi kanina naglag talaga. Okay na. Nag-notify din dito sa screen ko na na unstable ang internet. Ang ingay ng motor. Wait lang. Padaanin lang muna natin. Ba't kasi mga motor, pwede naman yun ng tahimik na Kailangan pag mas maingay ba ang motor, mas astig. Pwede naman yung tahimik Okay, number 4. Kailangan dito, 4x ang maiwan sa left side. Negative 4 yan. Right? Kapag nilipat natin yan sa kabilang side, magiging positive 4 siya. Plus 4. Ay, 5 pala yan, sorry. Minus 5 pala, sorry. So, plus 5 siya dito. So, dito, 4x minus 7 plus 5 is 12. Didivide natin by 4 both sides. Ang sagot will be 3. 3 ba yung sagot nyo? 3. Okay, 3. Galing Galing na mga sagot nyong pinasa. 3. Yung... Mamaya pagka nagsagot sa Google Form, ito ang isusulat ha. Alam ko lang bakit naglalag. Kasi nag-save yung video natin kanina at yung mga sagot nyo. Ito yung mga sagot nyo kanina. Yung mga una nagpasa. Yan, okay. And last number 5. Number 5. Walang space mamaya sa Google Form. 3x minus 5 is greater than or equal. Ang greater than or equal ay may underline. Okay. By 13. Greater than or equal to 13. Okay. Si negative 5 ang aalisin natin. So from negative, magiging positive. Right? Which means the answer here is 13 plus 5 will be 18. Divide both by 3. Ang x natin dito will be greater than or equal to 18 divided by 3 is 6. Naiintindihan ko kung ang na-type nyo lang dyan ay greater than dahil hindi kayo makapaglagay ng underline sa baba sa gadget na gamit mo. Okay lang yan. Tama din yan. Okay, tama pa rin yan. Don't worry. So 5 is this is the correct answers. Box natin para makita ng lahat. 4 for number 1, 9 for number 2, 3 for number 3. For number 4 is less than 3. Number 5 is greater than or equal to 6. Okay? So, ayan. So, ngayon, ang last and final na gagawin nyo for this quarter, imagine niyo tapos na yung second quarter, no? Nakakadalawang quarters na tayo. 2 over 5, okay lang yan. 3 over 5, yung scores. Kasi nagpa-practice pa lang tayo.
Huwag kayong mag-alala, yung scores nyo kapag nag-participate kayo, hindi naman nakabatay dyan sa scores nyong nakuha. Okay. Basta nakita ko na nag-participate kayo, automatic 90. Okay? Nag-participate na hindi malayo yung sagot ha, yung tipong hinulaan lang yung sagot. Alam ko naman kapag malayo lang yung sagot na hinulaan lang, sobrang baba ng score o kaya 0 lang, 'di ba? Kasi hula lang eh. Okay? Pero pag nakikita ko nagpa-participate na ganyan, tsaka ginagawa yung best, kanina ka pa nagsasagot eh. 'Di ba? Nababasa ko yung mga sagot mo eh. Hindi ka naman magkakaroon ng mababang participation. Siyempre, yan ay formative test pa lang. Ibig sabihin, natututo ka pa lang. Iba yung scores mo yan. Siyempre, may dagdag additional points para sa participation mo. Ang original na score na matatanggap mo na recorded, dito nilalagay ko pag nag-participate ka, 90 as the lowest. And the rest, kung talagang perfect yan. Pwede ko magbigay ng 100. Walang problema sa akin, 100. Kung perfect yung score mo. Okay? Yung dito sa quizzes, however, kung ano yung original na quiz na scores mo, may nag-turn in na. Tingnan nyo, may nag-turn in agad. Wala pa kang instruction, bahala kayo ha. Baka hindi nyo sinunod yung instruction, tapos mababa yung score nyo. isa pang example. Wait lang ha. Paliwanag ko lang para sa iba kung paano sasagutan. Alam nyo na to, di ba? Ay, wait lang. Wala mo na magsasagot ng quiz. May na-realize akong kulang dyan sa quiz na yan. May nagsagot na ba? May kulang. Kalimutan ko lagay yung name. Name nyo tsaka section. Remove natin yung video mo. Quiz 8. Wait lang, lalagyan ko lang ng name. Responses. Wala man na magsasagot. Required din to. I-close ko muna yung chat ha. Tsaka yung participants. Complete name. Pagka complete name, surname first ha. Complete. Dadagdagan natin name. Surname. First name. Middle initial. Kalimutan ko ilagay yung name na no. Baka magsasagot nga kayo. Tapos may correct answer dito. Bonus na yan. Tapos hindi to quiz. 0 point. Short answer. Walang answer D. Required. Okay, complete name. Tapos, nakalimutan ko kasi lagay yung name. Ano ba yan? Section. I-drop down na lang natin section. Ang section kayo ulit? Drop down. Ang una, sumaka. Sa Tuesday ko, ano nga ba Tuesday ko? Sinulog. Tapos, ati-atihan. Camera, ano nangyari dyan? Anong last kong section? Ito. Yan. Buti na lang. Yung nag-submit na, ulitin nyo. Kasi, wala pang section yun, tsaka walang pangalan. Saan mapupunta yung score nyo? May nag-submit yun. Pakiulat ha. May dalawang nag-submit kasi. Okay. Same link lang yon. Pakinggan nyo nga kung may section na and refresh ko lang to. Kalimutan ko. Okay, yan. Ito yung sasagutan. Sabihin ko lang kung paano sagutan. Huwag dito ko titignan kasi makikita niyo yung sagot. Yan, okay. Ang pagsulat ng sagot dito is, ito ba bonus na to? Nakita niyo na yung sagot. X equals 3. Yan, without spaces. Without spaces, ha? X equals 3. Ganyan. Kaya kapag ang sagot nyo less than, ganun din, X less than, greater than 5. Ganyan. Less than 3. Walang spaces, ha?
Walang spaces sa value ng x. This is 1 to 20. 1 point each. Ngayon may classmate kayo na nagtatanong, nag-submit daw siya dito pero sa classroom, yun sa number 1. Tama yung x plus 3. X equals 3. Nag-submit daw siya dito pero sa classroom naka-missing siya. Of course, naka-missing ka dito. Kasi magkaiba yung Google Form sa Google Classroom. Pag nag-submit ka dito sa Google Form, submit mo yan, okay? Kailangan mo pa rin mag-turn in dito sa Google Classroom. 2 beses. May naka-on ang camera. Sino to? Aksidente siguro. Stop ko na lang. Okay. Parang isang classmate nyo na nanghihingi ng isa pang example. Sige, magbigay tayo ng isa pang example. Okay. Kalimutan ko na yung problem solving natin. Anyway, nag-discuss na tayo nung last time, ng problem solving natin. I-additional ko na lang yan later on. Okay. Example, kunyari, 2x minus 6 is 10. Ganito lang. Doon sa nahihirapan, ha? Sa nagtatanong ng additional example. Okay. Kailangan lang, nakikita may equal sign, di ba? Ito yung equal sign. Kulayan natin ng red. Yan yung gitna. Okay? Pag nagtatawid ka ng number, naglilipat ka ng number sa kabilang side, nagpapalit siya ng sign. Okay? Ang nasa left side lang dapat yung may variable. Sulat ko Ang nasa left side lang yung may mga variable. Okay? Tapos nandito sa kanan yung mga constant. Yung constant yung mga numbers. Okay, numbers na lang lalagay ko. Okay? So, ang process lang, palagi dapat balanse. Iiwan mo dito sa left side yung may variable. In this case, si 2x, di ba? May iwan si 2x dyan. Okay? Tapos, lahat ng numbers nasa kanan. 10. Diba? Number yan si 10. So, negative 6, dapat nasa kanan siya. Okay? Dahil tatawid niya ng equal sign, magiging positive siya. Kapalit siya ng sign. Sisimplify mo lang hanggang sa maging x na lang yung nasa kaliwa. 2x, 10 plus 6 is 16. Okay? Ngayon, may number pa dito. Kailangan lang dito, variable. Dapat mawala si 2 dyan. Pag nakadikit siya kay x na ganyan, para mawala yan, i-divide mo yan by 2. Ibig sabihin kasi yan, pag nakadikit yan, nakamultiply. So, i-divide mo yan by kung ano yung number na kasama ng x. 2. 2. Okay? So, ang x ngayon is 16 divided by 2. Ito, wala na to 2 divided by 2, 1. X na lang. 16 divided by 2 is 8. So, ganun. Ganun lang mag-solve ng ano tawag dito? Variables. Ng value ng variables. Kaya kung less than yan or greater than, palitan mo lang equal sign ng less than. Same process. Palitan mo lang to ng less than or greater than. Okay. Pero pares lang yung process. Okay? Wag ka lang malilito. Pares lang yung process. Step by step lang. And nakikita ko na yung iba nagtitake na ng quiz. This is the last quiz and last part ng requirements nyo. Leave ko lang yung site. After nun, tapos na ang second quarter. Magkakaroon na kayo ng grade. Antayin nyo na lang na makompute ko lahat. And ilalagay ko sa GC nyo kung sino yung kulang. Okay? Kung sino yung dapat mag-comply. Sino yung kulang yung activities. Kung sino yung mababa yung grade. Joke lang. Huwag na lang yung mababa pala. Nakakahiya naman. Basta kulang na lang na activity. Pwede na mag-quiz, yes. Simulan nyo na yung quiz. At kung sino na lang yung highest, announce natin, re-reward na natin ng recognition. Yung highest na grade niya. So, sino yung classmate yung na highest yung score. Ilalagay ko sa GC kung sino yung mga kulang ang requirements or i-message ko isa-isa.
Basta for sure, di ba nag-release ako ng score kanina ng quiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na quiz yun. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6 na quiz. Pagka meron kang hindi na-receive na score dun sa 6 na quiz na ni-release ko, 5 pa lang yung marireceive nyo kasi ito yung pang-6. Okay? And yung Google Drive nyo, make sure na nag-upload na kayo ng 2 activity. May 2 activity sa Google Drive yung pina-upload ko. Pag wala kayong gawa nun, o di wala, 0. Automatic. Basta within this week. Ibig sabihin by antayin ko yung sagot nyo sa lahat ng output, kahit yung mga hindi nyo pa nagagawang output mula nung first week natin aantayin ko hanggang Friday. Sa Friday, i-record ko na lahat ng score at magkakaroon na ng grade yung mga kompleto. Pag kulang ka, malalagay kita doon sa list ng kulang ang activity or output. Okay? And kapag kulang ka, 3 lang po ang na-release ko na score sa Gmail. 3 lang yung na-receive mong score. Ibig sabihin, may 2 kang nawawalang score. May 2 kang quiz na hindi nagagawa. Balik ka lang sa Google Classroom. Tignan mo doon kung ano yung quiz na hindi mo nagawa. Okay? Mamaya na lang. Unahin mo muna yung quiz ngayon ng week 8. Itong quiz na ginagawa natin. Kasi importante yan. 3 lang ang na-release. Okay lang yan eh. Buti nga sa'yo, 3 meron kang 3 quiz eh. Kasi yung iba, may isa dun sa 5 quiz, wala. Bakit wala kang quiz? Nagtataka ako. Kahit isa. Hindi ka naggawa. Hindi ka nag-submit ng output. Big sabihin. So ikaw, may na-receive kang 3. Big sabihin, baka na-delay lang yung pagka-transfer ng message sa email mo. Kung sure ka na nakapag-quiz ka ng 5, andun yun, marireceive mo yun mamaya. Baka na-delay lang. Nagtataka ako doon sa mga classmate nyo na kahit isa walang score. Kasi ni-record ko na yung scores nyo eh. Naantay ko na lang mga kulang. And i-announce ko sa GC kung sino nga may mga kulang. Okay, nagko-quiz na. Quiz na kayo Nandito na yung Balik lang ako sa forms para makita ko kung lahat ay nag-attendance. Forms.google. Ito yung quiz natin ngayon. Huwag niyo itong madaliin. Kung ako sa inyo, gumamit kayo ng scratch paper para makuha niyo yung sagot. Kasi yung 2 nauna kanina, tsaka yung strategy na ginagamit nyo dati, ay alam ko na i-remind ko lang na yung mga nag-strategize last time. Kasi 'di ba last time ang format ng quiz, pagka nag-quiz ka, kahit sagutan mo lang yan ng kung ano-ano, tapos sinubmit mo, mababalik sa'yo ng may score, di ba? Hindi ganun ang format natin kasi pwede nyong dayain kapag ganun. Mag-enter kayo ng maling email tapos aantayin nyo yung tamang sagot. Di ba? So, ang dating, kakopyahin nyo yung tamang sagot tapos perfect na kayo sa quiz. Ang nangyayari kapag ganun, kaya maraming 0 dun sa quiz at mababa ang score. Kapag nag-score ka na dito, gamit yung device mo, kapag nag-quiz ka na gamit yung device mo, naka-record ka na sa system nito. Okay? Kahit mag-submit ka ng panibagong quiz, hindi na yun valid. Ang ibibigay niyang score sa akin yung una mong sinubmit, which is 0 yung score nun. Okay? Kagaya nung iba kasi, ang ginagawa nila, nagsasubmit sila para ma-receive nila yung tamang sagot. Hindi yun mag-work kasi alam ko nga na ganun. Alam ko na yung ganong system. So, medyo inedit ko to. Nilagyan ko to ng protection para hindi madaya. Okay? Cheat proof actually to. So, wala na magagano na Wala na magka-try nun kasi baka ma-zero ka lang ng ma-zero sa quiz. Kasi 0 yung lumalabas na score mo kapag ginagawa mo yon. Yung tinatry mong alamin yung sagot sa Google form.
10 minutes na lang sa ano natin, meeting. Okay, so 10 minutes na lang and kayo ay nagko-quiz na lang, no? And I don't think na kaya nyo itong tapusin within 10 minutes. Kailangan nyo itong pag-isipang mabuti para mataas ang scores nyo. For the remaining time, aantayin yung quiz nyo hanggang 12. Okay na yung 12, no? 12, 12 p.m. tanghali. Hanggang 12. Antayin ko yung scores nyo hanggang 12 sa quiz. Para mamaya, pwede na nating alamin kung sino yung mga kulang-kulang. Malalagay ko na sa GC kung sino yung mga kulang-kulang ang sinubmit. Kulang-kulang ang quiz. Okay? So, pwede na tayo mag-disconnect siguro dito sa Google. Google Meet tuloy. Naka-Zoom nga pala tayo. Sa Zoom. And good luck sa quiz. Make sure na maging mataas ang score sa quiz para maging mataas ang grade sa card. Okay? Antayin ko na lang yung responses sa quiz. Sabay na. Pwede na mag-disconnect dito para makapag-focus na sa quiz. Hindi na mag-lag sa quiz. Okay. See you by third quarter. Third quarter na yung next na meeting natin. Kalahin na, ang bilis lang. Matatapos na yung school year sa new normal. Nangangalahati na tayo. Okay, bye. Ready, disconnect ko na. Mag-quiz na. Ano nangyari? Ayun. Bye y'all daw, bye y'all.